Okay, so gawin na natin ang reading mo. Air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is yung ating daily reading para po ito sa araw ng May 23, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo, my dear, mag-proceed sa ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa inyo. Maraming salamat po doon sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang reading. Thank you very much appreciated po talaga. Gusto ko rin pong magpasalamat doon sa mga napadaan, napasilip lang, my dear, no? So, thank you so much for dropping by. Ayan. And thank you so much, of course, sa ating mga new subscribers. Ayan, thank you so much for joining the family. Welcome po sa ating channel. Ayan, thank you. And kagaya po ng madalas kong sinasabi bago tayo mag-start ng ating reading, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go na tayo, my dear. Nagpalit ako ng spread, my dear, ha. Nag-diamond spread ako kasi para mas mabilis, okay? Mas direct to the point, okay? And yun nga, nabanggit ko na yung mga reason, 'di ba? Pero ang diamond spread kasi normally is kukuha ka, hindi ako sanay, my dear, na dumadampot lang na dumadampot. Ewan ko ba? Hindi ko talaga siya feel. Talagang more on jumping card talaga ako. Ever since na nag-tarot card ako, nag-reading ako, talagang more on jumping card talaga ako. Kasi parang parang may magic. Parang may ganun siya, my dear, okay? So, dito, my dear, sa diamond spread natin, kahit nasabihin natin na apat na card lang siya, which is yung overall energy, isang card para sa love, isang card para sa money and career, and message galing sa ating mga spirit guide, or advice galing sa ating mga spirit guide, apat lang siya. Minsan, my dear, pag nagja-jumping card ako, may sumasama. No, so minsan yung card para sa love nagiging dalawa, yung ganon. So pag ganon na nangyari, my dear, babasahin natin yon. Okay? So let's go na tayo, my dear. Air sign. Tingnan na natin kung ano ang overall energy para sa araw na ito, May 23, 2026. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. What is going on? We have here the 5 of Pentacles. Okay. So, ang 5 of Pentacles kasi, my dear, is problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay. So, sa araw na to, my dear, talagang damang-dama mo, my dear, yung mga kakulangan sa usapin ng pinansyal. Okay. Baka nga maramdaman mo rin na walang-wala ka talagang pera. Parang ganun. Pero just to lighten yung reading natin kasi kauumpisa pa lang, ganyan na kaagad. Normal lang yan, my dear, 'di ba? Ang tanong, tao ka ba? Hindi ko narinig. Tao ka ba? Ay, ang hina naman. Sagot, air sign, tao ka ba? Ay, hindi daw. May sumagot ng hindi. I-book na yan ng ticket. Pasakayin kung saan planeta yan. Pabook na yan, okay? I'm just joking, ha? Huwag masyadong seryoso sa channel na to. Mamaya mag-react na naman dyan sa comment section. Talaga naman, oo. Papadala talaga kita sa Mars. Okay? So, kaya ako nabanggit, kaya ako natanong, my dear, kung tao ka ba? Kasi normal to. Hindi araw-araw na lagi tayong may pera. Of course, meron tayong mga, alam mo yon, mga time na walang-wala talaga, walang toyo, walang suka, maski gaano ka kayaman or gaano ka ka-successful sa buhay, imposible, my dear, na hindi mo naranasan na manimot ng shampoo. Nako, Diyos ko day. No, lahat na siguro ng tao o lahat na siguro ng Pilipino naranasan na yan na magsimot-simot na mga kung ano-ano dyan. 'Di ba? Minsan ang ganda-ganda ng bahay Meron akong nadalaw, ang ganda-ganda ng bahay Pagkatingin mo yung condominiums nila, halos sabi ko mayaman naman sila, bakit hindi bumili ng condominiums? 'Di ba? Yung kanya lang suka, toyo, paubos na talaga, as in like
Okay. Malay ko ba kung meron silang pantry. Nakatago pala doon sa pantry, pinapaubos lang nila yun. Pero 'di ba? Ako my dear, I do believe na maski anong status mo sa buhay, kahit na mukha ka mayaman sa social media, kahit na napakarami mong alahas, hindi ako naniniwala na hindi ka nakakaranas ng kahirapan. Hindi mo talaga ako maloloko, Day. Kahit talaga i-convince mo talaga ako, hindi talaga ako naniniwala na hindi ka nauubusan ng pera. Walang tao na hindi nauubusan ng pera. But anyway, my dear air sign, let's go back with your reading. Okay. So this is the Five of Pentacles. Ito, my dear, yung energy na parang you need help, walang pera, ang daming wala, ang daming kulang, ang daming mong gustong gawin, pero walang pera. Eto yun, my dear. The Five of Pentacles, ayan kaya ganyan nga itsura niyan kasi nga, di ba? Talaga may pinagdadaanan sila. So, possible din, may meron ka pinagdadaanan ngayong araw na to na may kinalaman sa usapin ng financial. Okay. So, let's go tayo, my dear, sa area ng iyong LOBE love. Okay. So, sa area na to, my dear, madalas to, my dear, na ginagamit sa area ng relationship, pero dahil pasaway ako, ipapasok ko dito ang family, friends, and relationship. Bakit? Hindi lahat may jowa. Diba? Di lahat may jowa. So, depende sa sitwasyon mo, my dear. Baka kaibigan mo ang tinutukoy, baka pamilya mo, baka tsahin mo, tsuhin mo, di ba? Depende. Okay? Love. Tingnan natin what is going on sa area ng love. The Knight of Pentacles. Okay. Sa energy ng Knight, mabagal din tong action na to, my dear. There's a tendency, my dear, na merong mabagal yung response. Parang meron ako nakukuha dito na nakikita mo na sa area ng love na parang hindi siya natataranta sa nangyayari. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Parang hindi siya bothered o hindi siya apektado na may something na nangyayari ngayong araw na to. It's just more on parang napakakalmado lang niya, relax lang siya. Yun ang hindi mo siya nakikitaan ng pag-aalala. Yun ang nakukuha ko dito, which is good, no? Pero posibleng ma-misinterpret mo yon to the point, posibleng ma-misinterpret mo yon, my dear air sign, na parang hindi siya concerned sa'yo, ayaw niya, baka naman nagpapangakalma lang tong tao na to, my dear, ayaw niya rin mataranta, baka may high blood pressure to, my dear, at pag nataranta siya, bumulagta na lang siya dyan, diba? So, possible, my dear, na parang nagaano ka dito na, bakit ganun? Hindi siya natataranta. Parang okay, talagang super, like, bago niya actionan yung isang bagay, parang naka-slow motion, parang wow. Parang gano'n, naka-slow motion siya, no? Parang siyang nakahang. Para sabihin mo, oy, mapuputulan na tayo ng kuryente. Parang, ano? Wala kang gagawin? Oy, wala tayong ulam. Parang, wala talaga, Day. Ganun talaga yung action, my dear. This is a very, very slow, my dear, na card. Okay, sa area ng connection. Or there's a tendency, my dear, na kung lalapit ka man sa mga tao na to your loved ones and you will ask help, parang hindi sila apektado. Parang wala silang, like, for example, meron kang masakit, meron kang nararamdaman, gusto mo magpa-check up or something. Parang nandun sila sa moment na parang, diba? Flatline. Yun ang nakukuha ko sa energy ng love, ha? So, expected mo, my dear, na baka sa oras na to, sa mga araw na ito, sa araw na ito, my dear, May 23, 2026, na meron mga tao, my dear, na as in super, hindi natataranta. Hindi, ayoko sabihin na walang pake. Meron pake. Pero it's more parang hindi talaga natataranta, no? So, kung anong kadahilanan na hindi siya natataranta, baka mayroong high blood pressure o baka mayroong high blood, 'di ba? Mahal niya pa ang buhay niya kaya ayaw niya mataranta. Okay, let's go tayo sa area ng money and career. Tingnan natin, money and career. O baka nag-iisip naman din talaga ng solusyon, my dear, 'di ba? Nananahimik lang pero nag-iisip naman talaga ng solusyon. Baka hindi niya rin alam kung saan siya kukuha ng pera, 'di ba? Tingnan natin, my dear. Money and career. O baka binabudget niya rin yung pera, di ba? Let me see, my dear.
Money and career is the energy of the Ace of Wands. Okay. So, this is energy of opportunity. So, ang ganda niya, kasi sinasabi, my dear, na kung ano tong nangyayari na problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, maraming nagbubukas na door sa araw na to para masolusyonan to. Okay. Pero kung iintindihin mo lang nang iintindihin itong area ng love, bakit ganon? Hindi sila responsive. Baka ma-miss out mo yan. 'Di ba? Remember, hindi madali, my dear, yung energy ng Five of Pentacles. Mabigat yan na energy, okay? So, kung magpo-focus ka lang doon sa area na bakit ganun, hindi siya natataranta, bakit ganun, parang hindi siya concerned sa akin, bakit, baka hindi mo ito mapansin. Pero sa araw na to, my dear, May 23, 2026, sinasabi dito, my dear, na napakaganda na mag-take ka ng action, para masolusyonan yung iyong mga problema, because this is energy of opportunities, okay? Opportunities, hindi to, my dear, yung hindi to yung tipikal na naglalakad ka, makakapulot ka ng pera. Talaga, this is more on trabaho. Ibig sabihin, may mga work, may mga pagkakakitaan, merong mga strategy, meron ka mga dapat gawin, my dear. Ibig sabihin, kailangan mo lagyan ng action talaga, my dear. Okay. Ayan. So, tingnan natin, my dear. Kunin na natin yung spirit guide message / advice, okay, para sa'yo. Tingnan natin, anong gustong sabihin sa'yo ng ating mga gabay? Tingnan natin, anong gustong sabihin sa'yo ng ating mga gabay sa araw na ito? Gemini, Libra, and Aquarius. Gemini, Libra, and Aquarius, what is this? Kabayong buntis. We have here the energy of the Hermit. Patay ka. Patay ka talaga. Patay ka talaga. Okay, this is energy of Hermit. Okay. Alam mo, nakaka-compose ako dito ng ng scenario. Eto, nasasabihin ko na kasi ito naman ang trabaho ko. Pasensya po sa mga matatabaan. Ilag na lang po. Once again, this is a general reading. Okay. Ito yung oras, my dear. Sinasabi ng ating Hermit card over here na kailangan mong i-realize yung mga past action mo sa usapin ng pinansyal. So, there's a tendency, my dear, kaya yung mga tao siguro sa paligid mo, sa area ng love, maybe your partner or kung sino man to, whoever this person is hindi siya natataranta because gusto niya rin siguro, my dear, na matuto ka sa pagkakamali mo. Kaya ka siguro nakakaranas ng ganyan because there is a high possibility na yung usapin ng pinansyal is hindi mo masyadong napahalagahan nung mga time na meron ka. Ibig sabihin, hindi ka nakapagtabi, pasintabi po ulit, hindi po ako dito namamahiya ng tao, yung akin po dito is I am a light worker, I am your guidance officer, guidance counselor, whatever you wanna call me. Diba, naggagabay tayo dito, kaya pasensya na po kung medyo may matatamaan, pasintabi po ulit, okay? Based on the energy na nakukuha ko dito, my dear, kasi Hermit yan. This is the day, my dear, na matuto ka sa mga pagkakamali mo. Maybe naging out of control ka nung mga panahon na merong kang pera. Kaya ka nilalagay, my dear, na sa sitwasyon ngayon na as in walang-wala ka. Kaya siguro pinaparanas sa'yo yan. And sabi ko nga sa'yo, hindi naman as in walang pakialam yung mga tao, my dear, sa'yo. It is just more on parang ayaw lang siguro nila mataranta kasi baka gusto nila, my dear, na matuto ka sa pagkakamali mo. Na hindi laging Pasko, na hindi laging Christmas, na hindi laging pumapabor sa iyo ang panahon. Hindi ka immune sa problema ng mundo. And to the point na meron ka ditong energy ng Ace of Wands, ibig sabihin, sinasabi lang sa iyo, my dear, na kaya mo tong actionan. Ito yung mga opportunities, ito yung trabaho, ito yung ganito, ito yung ganyan, ito yung kinakailangan mong gawin. Just take it, 'di ba? Kunin mo lang. I-grab mo lang. Ang ganda nitong sa career mo, oh. Pwede ka mag-start ngayon. Pwede ka mag-start ng negosyo. Pwede ka mag-apply ng trabaho. Pwede mo, my dear, lahat gawin. Okay? And, kanina talaga, my dear, medyo napapatas ang kilay ko dito. Bakit kaya masyadong slow yung mga tao sa paligid niya as of this moment? Ngayon, medyo nakabuo na ako ng parang scenario, my dear. Possible na alam nila, my dear, na magastos ka. Na pag meron kang pera, hindi mapakali yung kamay mo sa kagagastos ng kagagastos.
possible. Or parang wala kang financial discipline, something like that, okay? Pero, sige, tanggalin na natin yun. Wag na tayo mag-focus doon. Diba? Baka ano lang. Dito lang tayo, my dear. Ang hermit kasi is more on isolation. Ang hermit kasi is connected sa energy ng realization ng yung mga pagkakamali. Hindi naman to as in like parusa. Most of the time, pagkatapos mo mag-hermit, napakarami mong realization, my dear, na marireceive. Na okay, dapat hindi pala ganito, hindi talaga ganyan. And this is message galing sa ating mga spirit guide. This is a message slash gabay, advice sa ating mga spirit guide. Galing to sa kanila. Sinasabi, my dear, na this is the day na i-realize mo, my dear, kung paano mo hinawakan yung pera mo nung panahon na marami kang pera. This is a reminder sa iyo, my dear, na hindi laging papabor sa atin ang panahon. At this is a reminder din sa atin, my dear, including me, na walang pinipili ang panahon. Walang pinipiling itsura, walang pinipiling kasarian, walang pinipiling oras o pinipiling araw. Pag hindi mo talaga pinahalagahan ang mga pinaghirapan mo, darating ang araw talaga, my dear, na mararamdaman mo or possible na magsisisi ka because hermit is energy ng pagsisisi, di ba? But it's normal. Kasi almost majority of our life, natututo tayo through experience. And walang ibang way, my dear, para matuto kung hindi mag-undergo dun sa experience na yon. Pero you have a choice, my dear. Pwede kang mag-focus na lang dun sa mga negative energy sa araw na ito, or magalit sa mga tao na hindi nagiging responsive para tulungan ka, or you can do some action sa araw na to change your situation. Ayan ha, tabi-tabi po, pasintabi po sa mga matatamaan. Wala po akong intention mang-away or magpatama. Nag-interpret lang po ako ng message dito. Mamaya meron magalit. Okay, tama na to. So my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, yan po ang nasagap ko na energy message para sa araw na to. And kagaya po na sinabi ko, my dear, sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling ko at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, air sign. Bye-bye!